Jungle. Hindi may tatanggi na napakalaganap ng sakop ng Korean entertainment sa iba't ibang aspeto ng industriyang ito, tulad na lamang sa musika at telebisyon. Dahil sa mga nakakaaliw na Korean novela at mga kantang K-pop, tanyag ang tatak ng Korean entertainment sa kahit anong sulok ng mundo. Ayon sa Korea Creative Content Agency ng Estados Unidos, nasa 18 million ang dami na manonood sa buong mundo. Marahil ito ay dahil sa di karaniwang plot o konsepto ng mga K-drama o di kaya ay dahil sa mga nakakakilig na aktor o aktres ng mga Korean novela. Sa hanay naman ng musika, ang mga K-pop artists ay kilala dahil sa kanilang makabagong mga awitin at mga nakakagayak na sayaw, tulad ng Gangnam Style ni Psy, na umabot sa higit kumulang 1 bilyong views ang music video nito sa YouTube. Patunay lamang ang mga ito sa pagiging sikat ng Korean entertainment sa buong mundo. Ngunit kailan at paano ba nagsimula ang tinatawag na Hallyu o Korean Wave? Ang K-drama at K-pop ay unang sumikat sa China simula noong taong 1999. Patuloy nang kumalat ang impluensya ng Hallyu sa kabuuan ng Asia at di nagtagal sa buong mundo, kung saan naging uso ang mga Korean novela tulad ng Boys Over Flowers na umabot sa higit kumulang 10 million ang mga manonood. Kasabay naman ng paglaganap ng K-drama ang mga K-pop groups tulad ng Super Junior, Girls' Generation at SHINee. Nakatulong din sa paglaganap ng Hallyu ang mga website tulad ng Facebook at YouTube, kung saan matatagpuan ang iba't ibang music video ng mga sinusubaybayang K-pop idol. Hindi nabubukod ang Philippine Science High School Cagayan Valley Campus sa global phenomena na Hallyu. Maraming mag-aaral din ang mga manonood ng Korean novela at mga nakikinig ng K-pop. Subalit bakit nga ba nakakaengganyo ang kulturang Korean? Ano nga ba ang mga aspeto ng kulturang Hallyu na ikinagagalak nila? Alamin natin ngayon. Western o Korean entertainment? Di ba pwedeng both? Korean entertainment. Korean entertainment. Korean. Western. Western. Korean entertainment. Western. For now, Korean entertainment. Both. Pero more on Korean ako. Korean. Korean. Korean entertainment. Depende. Kasi gusto ko ng like yung Western TV shows. Or gusto ko din ng Korean pop. Korean entertainment. Korean. Korean. Korea. Nang tanungin kung ano ang mas gusto nilang klase ng entertainment, 55% ang nagsabi ng Korean entertainment, 30% ang Western entertainment, at 15% ang nagsabing pareho nilang gusto ito. Sa tanong na kung nanonood ba sila ng Korean novela o K-drama, 16 na respondente ang sumagot ng oo at 4 lamang ang sumagot na hindi.
50% sa mga respondente ang may nais pumunta o bumisita sa South Korea, 25% sa Japan, at 25% sa iba pang mga bansa katulad ng US, Thailand, Singapore, India at France. Makikita ang karamihan sa mga respondente ang pumili ng South Korea. Sa dako naman ng K-pop, unang tinanong ang mga respondente kung nakikinig ba sila ng mga awiting Korean. Halos lahat ay sumagot ng oo na may bahagdang 90%. Tinanong naman ang mga ito kung sino ang kanilang pinakapaboritong idolo o grupo. Parehong tig-apat ang nagsabing paborito nila ang grupong BTS at EXO, 2 ang sa grupong Astro, at ang mga natitirang respondente ay sumagot ng Monsta X, Blackpink, at mga awit na sina Shindong, Jiyeon, Heechul, Jaehyung at Taeyeon. Ano sa tingin mo ang nakahuhumaling sa mga K-drama kumpara sa iba pang panood o palabas sa television? Feel ko kasi ang pagkakaiba ng K-drama sa mga Western mas may teenage vibe, mas innocent kasi. Marami kasi siyang mga genre na maganda yung pagkaka-act ng mga actors. Sa Pilipinas actually maganda rin naman. Pero cliche yung mga stories, yung mga anak-anak, ganun, kabit-kabit, ganun. Pero pag sa Korean kasi may mga crime scene, tapos meron din yung binibigyan nila ng mga detailed explanation. Mas ramdam ko yung parang pag-acting nila. Like, feel ko. Feel ko minsan yung storyline, tapos kung paano dalhin ng mga actors yung story. Kasi meron silang sariling, may unique way sila ng pag-act. Ang ganda kasi ng plot, like pinag-iisipan talaga compared sa atin dito sa Pilipinas, yung mga palabas. Parang paulit-ulit na lang yung plot. So, feel ko yung pinakamalaking impact na ginagawa ng Korean music industry or Korean entertainment is ang visual aspect na parang ang ganda ng mga MVs, ang ganda ng mga choreographies, ang ganda ng mga lyrics pag-translate. And parang mas gusto na makita ng mga tao ngayon kasi sa mga hype, mga sobrang taas na mga nota or mga magandang harmonization. So, yun. Ano sa tingin mo ang nakahuhumaling sa K-pop? Well, bukod sa gwapo yung mga kumakanta, hindi ko naman talaga naiintindihan yung mga lyrics palagi. Pero ang catchy kasi nung beat, tas ang ganda ng concepts nila. Magaling po sila both sides, like sa singing po and dancing. Well, nalulong lang ako dun dahil sa kaibigan ko. Nakita ko yung pinapanood din ng music video nun. And it seemed catchy, tsaka oh my God, can't believe I'm saying this. Maganda yung babae. Yun nga, like talented sila, nagtitrain sila, tapos parang nakaka-capture ng attention yung mga dance nila, tapos masarap pakinggan yung mga kanta, kaya... Siguro more on sa mga tao. Kasi ang gwapo nila, ganun. Tapos, ang rami kasing parts nung song, may rap, may slow, ganun, depende. Maganda yung mga quality ng mga videos and choreography. Tapos isa rin is parang iba yung nila, yung mga live shows or mga music shows, which is may sobrang malaking impact din yung mga fans sa kanila. At saka parang hindi lang sila nagpe-perform para magkaroon ng pera, magpe-perform sila para maging umangat ang music industry ng Korea. Sa tingin mo ay ano ang mga positibo at negatibong epekto nito sa iyong pag-aaral, kalusugan at social life? Siguro positibo siguro hindi ko alam kung paano explain, pero K-pop saved me somehow. Kasi syempre kapag malungkot ka, may kinig ka sa music. Tapos ginagawa ko rin siyang music pang review kasi hindi ko naman naiintindihan yung lyrics, so hindi ako makakasabay. Nagigising ako. Yung negatibo siguro imbes na mag-aral ako, inuuna ko sila. Ganun. Pwede siya nagiging motivation, kunwari, kailangan ko matapos to para makanood na ako, ganyan. O kaya pag negatibo, pag sobrang nahumaling ako, napapabayaan ko yung mga dapat kong gawin. Tapos inuuna ko yun. Minsan, pinapriority ko siya kaysa sa meals, gano'n. Nagsiskip ako para manood.
So sa pag-aaral po, unang-una is baka po pwede siya maging distraction since pag-fan year po, busy din po kasi pag-fan year. Tapos so sa kalusugan po, sa ngayon po kasi nag-iipon po ako para sa concert. So na-adjust ko po yung pag-reserve ko ng meals. Positive siguro yun nga tulad na sabi ko po kanina yung sa culture, yung sa kultura nila nagiging open ka sa kultura ng bansa nila na South Korea. Tapos yung history din nila kapag nanonood ka ng K-drama kasi meron din yun minsan. Tapos nagkakaroon ka ng desire siguro na mas makilala pa yung bansa. Sa negative siguro parang kinakalimutan mo na yung sarili mong kultura. Parang, mas gusto ko na lang na sa Korea na lang ako, gano'n. Meron yung, minsan yung thought na gano'n. Siguro yung positive, mas marami akong nagiging friends kasi nga laganap din ang K-pop dito. Ang negative siguro nakaka-consume masyado ng time. Usually, nakaka-study ako ng mas maayos kapag nakikinig ako sa music. Sa kalusugan, ewan ko, sa social life, nakaka-relate ako sa mga kapwa nakikinig sa K-pop. So parang nagkakaroon din ng maliit na community dito sa Pisay. Talagang ang napakalaki ng naging epekto ng Hallyu sa buong mundo sa nakaraang ilang taon. Sa Philippine Science High School Cagayan Valley Campus pa lamang ay laganap na ang kulturang Korean. Ang iba'y hilig lamang ay manood ng K-drama o Korean novela at ang iba naman ay K-pop lamang ang pinapakinggan. At mayroon din namang nanonood at nakikinig sa dalawang uri ng entertainment na ito. Hindi natin may pagkakaila na may positibo at negatibong epekto ang Hallyu sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang iba'y nahuhumaling dito dahil ito'y nakapagpapasaya sa kanila at nakakakilala sila ng mga bagong kaibigan. Ang iba naman ay nasosobrahan sa pagkahumaling sa puntong mas inuuna na ito sa mga mas importanteng bagay kagaya ng kanilang pag-aaral, pagkain sa tamang oras at pagtulog ng maaga. Sa tingin ko, marami kasing view ang K-pop as Jejemon. Pero iba kasi yung Jejemon. Yung Jejemon yun yung pagsakay mo sa, sa bandwagon, yun. Yung K-pop kasi, para sa ibang, meron din kasi mga true K-pop fans na sana hindi nila judge as ganun. Tapos, ayun, sana i-discover pa nila yung Korean culture kasi maganda rin naman yung culture nila at marami rin tayong matututunan about sa kanila. Sana wag niyong i-treat na Jejemon kasi hindi siya Jejemon. Don't discriminate K-pop. Yung mga nakikinig sa K-pop, wag kayo chingtong dyan. Yan. Kasi maganda talaga ang K-pop. Ine-encourage ko sila na ganun, mag-K-pop at mag-K-drama. Pero kung ayaw, okay lang. Pero sana, hindi magbigay ng entitlement sa kanila na i-bash yung culture. It never hurts to try lang. So, parang never hurts to try. Parang kung napakinggan mo, baka ma-appreciate mo lang. So, bawat tao, magkakaiba tayo ng preference or yung gusto, ganun. So, parang respeto lang din kung sino yung may gusto ng ganitong kultura. Tulad ng ibang industry, tulad ng ibang bansa, huwag nilang minamaliit yung industry ng isang bansa. Huwag nilang basta-basta kinokompara yun na sinasabi nila na puro kapakyutan lang yung pinapakita ng mga yun. No, kasi meron iba't ibang way ng pag-express yung mga artist na ito ng sarili nila, dun sa music nila, dun sa acting nila, ganun. So, dapat wag nating minamaliit.